Okay, thank you, Brother Edwin. Okay, church, mayong hapon. Salamat sa good weather, amen? Nga daw nagsanag man. Okay? Salamat tani, di magulan hasta sa gabi. No? Para aton pagpuli, okay man. Okay, this time, mag-tindog ta please. Kag proceed ta sa aton Bible reading. Kag aton nga lesson this afternoon. Romans chapter 8 verse 9. Romans chapter 8 verse 9. Okay, nakita na? Sige, duganan ta pagbasa. Verse 9, read, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any have not the Spirit of Christ, he is none of His." Antes ta magpadayon, magduko ta. Malapit ta sa Ginoo. Lord, salamat sini nga hapon. Salamat sa imo nga ginhatag nga tion nga kami makabalik kag makakumplito sang adlaw sang panimbahon. Kabalo kami Ginoo nga ini nga adlaw imo ini adlaw sa pagsimba, adlaw sa dayaw tion sa pag-amba sa imo Ginoo. Kag salamat nga kami Ginoo maka pamati man liwat sa imong pulong. Salamat sa pulong mo kay inaaga nga nagahatag instruction sa amon. Kabay hindi maglain amon buot. Ginoo, hindi kami magsunggod kundi nga magpasalamat kami. Bangod imo pulong always nagasaway sa amon. Always naga-remind sa amon nga kami Ginoong Dios mangin mapisan kag mangin responsible. Kaya ang imong pulong profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, amo ina ka-importante Ginoo ang pulong. Kag ang imo pulong para sa amon. Karon nga hapon sa amon nga lecture kabay Ginoo nga madamo kami sing makuha kag ma-apply namon sa amon kinabuhi kag usisaon namon labaw sa tanan. Amon kaugalingon kun bala ara sa amon ang Holy Spirit. Kay bangod sa amon gimbasa kun wala ka Holy Spirit, hindi ikaw iya ni Kristo. So kabay Lord nga kami tanan may Holy Spirit subong hapon kag maintindihan namo imong pulong. Kag ini nga tanan amo ginatugyan sa imo paagi ni Kristo nga imo bugtong anak kag amon manluluwas. Amen. Kag amen. Salamat palihog ko sa aton nga pulpit stand. Okay, thank you, Brother Jonathan. Now, sunod sa atong gibasa, verse 9, "But ye are not in the flesh." Nagahambal si Paul dira sa verse 19, verse number 7 and 8. Naga-refer ina sa unsaved nga tao, ginatawag nga carnal. "For carnally minded is death, but to spiritually minded is life and peace." Verse number 7, "Because the carnal mind," okay, carnal means unodnon, nga panghuna-huna, "is enmity against God," kaaway sa Dios. "For it is not subject to the law of God, neither indeed can be." That's why sabi niya sa verse 8, "So then they," sila man, "so then they that are in the flesh," ara sa unod, ara sa kalibutan, ano sila? "Cannot please God." Cannot please God, hindi sila makapahamuot sa Dios. Verse 9, arang sugpon, "But ye are not in the flesh." Hambali Paul, apan kamo wala na sa unod.
Hindi na kamo unod nun, hindi na kamo kalibutanon. But in the Spirit, amen? Apang ara na sa Espiritu, sa Dios. If so be, sabi ni Paul, that the Spirit of God, ang balaan ng Espiritu, nagatinir na sa inyo, nagadwell na sa inyo. That's why sila niya, now if any man, kung sino man nga tao, if any man have not the Spirit of Christ, naro diri, kung si sino man nga tao nga wala Espiritu ni Kristo sa iya, sino siya? He is none of His. Hindi siya iya ni Kristo. Subot silingon, ang Espiritu gali, pamatimuod, pati pamatuod, nga kita yara kay Kristo. Ang tao nga may Espiritu, ara kay Kristo. Kag ang tao nga wala Espiritu, wala kay Kristo. So ang pamangkot, ara na ba sa imong Espiritu? Amen. Siguraduha nga may Espiritu ka, brad. Kag kung wala kay Espiritu, sa Bible, He is none of His. Hindi ka iya sa Dios. Saan si Clint? Oh. Nga nag-transfer sa dira. Okay, pamati ka mo ha, di magsigi kwan. All right. 7 ways the Holy Spirit works in the believer. Okay? Amo naton lesson subong nga hapon. 7 ka pamaagi nga ang balaan nga espiritu naga-work, naga-ubra, naga-function sa kinabuhi sa isa ka tumuluo. Amen. So, lantaw nato mga utod, no? Ang trabaho sa Holy Spirit. Okay? Ang importante kayo sa aton nga dispensation subong, sa aton tion subong, ano ang function, ano ang role sa Holy Spirit sa aton kinabuhi. Sa dispensation of grace, ano ang Holy Spirit sa aton nga kinabuhi. Now, in this dispensation of grace, the Holy Spirit works in a unique and powerful way in the believer. So dako ang function sa Holy Spirit. He does not empower signs and wonders like Israel's prophetic program. So tandaan natin, hindi siya pareho sa Israel na ang Holy Spirit, nag-work siya, may mga signs and wonders. Ginapabangon ang patay, ginaayo ang mga malasakiton, mag-inom sila, hindi sila mahiluan, tagton sila sa manog, di sila mapatay. Hindi na siya. Kaya para na sa Israel, para na sa Hudyo. Dito na siya sa Gospel of the Kingdom. Amo na ang work sa Holy Spirit. Pero sa aton panahon karon, after the cross, sa dispensation of grace, iba na ang iya function. Di na ta magbuhi, patay. Ang iban sa to, malabyan lang nila Peter, silang anino, mahandungan lang, mag-ayo sila. Amo na ka-powerful ang balaan ng Espiritu sa before the cross. Pero sa aton subong, iba na po siya. Pero, unique yapon ang iya nga pamaagi. That's why, pag hindi na intindihan ini, ang mga Pentecostal, pati sila nga, subong, applicable pa na mga signs and miracles. Mga utod, pero wala na siya. Now, He does not fall upon believers by laying on of hands. Sa una, i-pray over lang. No, i-pray over, mag-ayo-dayon sila sa ilang sakit. Ano nga klase nga sakit? Pag ilihans, gaayo sila. O, kabantay mo. Pero karon brad, wala na siya. Okay, so lantaw na to, number 1 mga abiyan, ano ang 7 ka mga butang na aton makita mga kabiyanan. Okay, number 1,
Oh, very common. Number one, okay? Number one ways or function, the Spirit seals. Amen? The Spirit seals. Ang balaan ng Espiritu sa aton panahon subong. Ang iya function, number one, silyuhan kita. Oh, tatakan kita. That is, ang tawag sina mga kabiyanan. Okay? Security of salvation. Our security in salvation. So ining Espiritu gali, ining Holy Spirit nga nagtatak sa aton, nagapamatuod ni siya utod, nga secured kita sa aton kaluwasan. Na sure kita sa aton kaluwasan. Hindi nga basi pa lang o kabay pa. Hindi. Sigurado yun. Ephesians 1:13. Very familiar. Okay? Ginagamitan ni sa pagsuluwining. Mga utod. Aton buksan palihog. Mga lalaki, palihog basa. Tapos mga babae, chapter 4, verse 30 man kamo. Pagkatapos sa mga lalaki. Ephesians 1:13. 1:13. Mga lalaki tanan. Chapter 1, verse 13. Ready? Read. In whom he also lasted after the great work to do, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, yourself in the Holy Spirit of promise. Amen. So klaro dira nga after ka nag-believe, amen. Sang gituhuan mo, sang gisaligan mo ang gihimo ni Kristo. Ano to siya? Ano ang imong nabatian? Una, dapat may ara ka mabatian. Amo na importante ang pagpamati. Kay kung way ka mabatian, way pagtuo. Kay hambal sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So dapat mag-develop, ma-improve ang imong faith paagi sa pagpamati sa imong nabatian. That's why kung dirita sa simbahan, mamati ta. Para may mabatian ta. Kag sino sa Bible, after ka nakabati, nagsalig ka, after ka nag-trust, nag-believe ka, after ka nag-believe, ginsilihuhan ka. So, nauna anay ang pag-believe bago nagsilyo. Alright? Kag ano to siya? Bangod nakabati ka sa word of truth, the gospel of your salvation, mga kauturan. Okay, mga babae, chapter 4, verse 30, please. Chapter 4, verse 30. Ready? Read. Amen. And give not the Holy Spirit, hindi mo pagpasubuon. Okay? Ang balaan nga Espiritu sa Dios. Nasukon sa diin, ginsilyuhan kamo sa adlaw sang inyo kaluwasan. The day of redemption. No? So sang nag-believe ka sa gospel, automatic ginsilihuhan ikaw. Amen. So ano na siya? Mga utod. So ano nga klase nga seal? It is a permanent seal. Hindi temporary. Sa Old Testament, diri mga utod, ang Holy Spirit in and out. Ara ba mo? In and out ang Holy Spirit, way gatinir. Way ga-star sa tao sa Kristohanon. Si David, naghagyo siya nga mga utod, i-restore ang joy sa iya. Kaya nga man, ang Holy Spirit, wala na sa iya, sa nakasala siya. Kaya siling niya, restore with me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Okay? Amo ng prayer ni King David. Kay King Saul, nadula ang espiritu. Nagguwa ang spirit. Naghalin ang spirit.
sa kay King Saul. Pero diri sa aton, sa dispensation of grace, after namatay si Kristo, kag until sa rapture mga utod, ginsilyuhan kita. Amo nang kaibahan. Amen? Ginsealed kita dire. That's why, permanent seal. You were sealed. Hambal. You were sealed. Amo nang hambal sa pulong sa Dios. Gintatakan kamo. Ginpatinan kamo. Okay? Bot silingon ina nga seal, hindi na siya madula. Kay ina nga silyo mga utod, mismo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit mismo. That's why sa aton ginbasa kay na, Romans chapter 8 verse 9, nga nagtinir na, the Spirit dwell in you. Nagdwell na siya. Nagtinir na siya. Ara na siya sa aton. That's why, ang Kristohanon nga gapakasala, mga utod, ang tutuod sina, hindi gina siya malipayon. Alam niyo po, ang pinakamiserable nga tao, kanang Kristohanon, nga piliton mo magmalipayon sa kalibutan, pero hindi, bago may Holy Spirit nagapugong, may Holy Spirit nga nagakonvict sa imo, hindi na, mali na siya, hindi na tama, pero ginapilit mo git. So hindi ka makabuylog. Ang makabuylog, itong wala Holy Spirit, kaya wala man ang Holy Spirit nagakonvict sa iya, way nagahutik. Uy, Nubin, naara ka na Nubin. James, ano nang ginahimo mo, James? Nagapanago ka sa kwarto. Ngaway ka ga hugas pinggan. Ngaway ka naglaba sa bayo mo. Amo na Holy Spirit na. Naga-convict sa imo. Nagahutik sa imo. Nakabatsiyag bata sina kung makasala ka? Nga daw may guilt ka ba daw? Hindi ka happy daw, masubuan ka daw, may makamarasmas ka daw, may naga-ano sa imo ba? Holy Spirit na. Kung i-ignore mo na, delikado na. Kaya nga man, ara ng Holy Spirit, mag-function na siya. Kay person of God na, member na siya sa Godhead. Ang Holy Spirit, may emotion, may will. Amo na siya, mga kauturan. So, gisilihan na kita. Gintatakan na kita. Secured na kita. Amo na siya, mga kabiyanan. It is a permanent seal. You were sealed. After, ano sila niya? Believe. Saan o ka na sealed? After ye believe. Hindi kay after ka nag-pray, after ka nagsimba, after ka nag-baptize, after ka kung ano pa drang after. Hindi. After ye believe. So, ang requirement para ma-sealed, mag-believe. Sino i-believe? Ang gospel. Ang gihimo ni Christ sa cross. Amo lang to aton i-believe. Silyado ka na. Ano hambal sa instruction? Do not accept is the seal is broken. Di ba, may ara? Do not accept kung ang paglantaw mo, pagbakal mo dire. Tapos, guba na, nabuksan na, huwag ka pa kainom. But silingon ba, broken na, dipiktuso na. Silyado. Amo na, kita, gisild na kita. Hindi na kita maagaw, hindi na kita makuha, hindi na kita madagit, hindi na kita maano sa kalibutan, sa yawa, sa mga bad spirit. Ngaman, arang Holy Spirit, nagasilyo sa imo kag sa akon. Kung ikaw luwas karon nga hapon. Amen? Lipay ba kita nga may Holy Spirit na kita? Amo na, kung tilaw-tilaw ka pa katuba, tilaw-tilaw ka pa kasyuktong dra, delikado na. May isa daw ka nanay nga, way nagasimbag, yambalan sa bata niya. Kasimba ka dra, nay, sa baptis. Di ba, bawal na nang mag-inom-inom ka gin. Gainom-inom pagali ka gin. 4 kantos, guro. No? So, way natades kalibutan. Nag-graduate na ta dira. Amen? I hope way nasang gataya diri kagapataya. Amen? Basig may nagalagaw-lagaw pa dira, sikrito lang. Brad, no number mo. Hindi na ta manguyadi. Bahala pigado, basta di lang ta magtaya-taya. Amen? Di na ta magtilaw.
Kasi matintal ka pas istiil to sa tupad mo to kapitbahay mo to. Babayin na sila dira. Bahala di ta magmangaranon basta way kita gasugal. Amen. Gibawal na ba yan sugal karon biskan sa online? Anong mga content creator? Pwede na sila kasuhan subong basta mag-promote sa sugal. Kaya gibawal na ang sugal karon. Muna nga kita man, dapat wala man. Alright. Amen. Alright. May ara kita, mga utod, permanent seal. Ano pa? Not only mga utod, permanent seal, but ikaduha, protected seal. Until until when? Until the day of redemption. Ano ni? Hasta kita bawion sa Ginoo. Hasta mag-rapture ang aton silyo. No? Until the day of redemption. Ano ning redemption? Until ka mamatay. Until ka mga utod nga kuhaon sa Ginoo. Until sa rapture, ginsiliyuhan ka. So, musilingon, protected ka. Pag may seal, protected ka. No? Na-preserve ka. Sigurado ka. Ephesians 4:30. Amo nang gibasa sa mga babae. Verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God. Hindi nyo pagpasubuon ang Holy Spirit, mag-grieve siya. Whereby ye are sealed unto the day of redemption. Wow, kanami sina. Until the day of redemption. Hasta kuhaon ka sa Dios, hasta mapatay kita ang Holy Spirit, hindi na madula sa aton. Praise God. Kaayo sa Ginoo sa atong panahon sa grasya, mga utod, ara ang Holy Spirit, nagadikta, nagakonvict sa aton. Amuna, nga kita, mga utod, hindi na kita malipay sa paghimo sang sala, kay may Holy Spirit na, nagakonvict sa aton. Until the day of salvation. Ikatatlo, o letter C, mga utod. Pledge inheritance. Pledge inheritance. Okay, pledge inheritance. Anong hambal ri? 2 Corinthians chapter 1 verse 22. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. 2 Corinthians chapter 1 palihog verse 22. Alright. 22, hambal ri, who hath also sealed us, nga sa diin kamo ginsilyuhan, sa diin kamo gintatakan, and given kagintagaan. Ano ang gihatag? The earnest of the Spirit in our hearts. Ina nga pulong, the earnest of the Spirit in our hearts. Ano na siya? Pledge of inheritance, mga kauturan. Earnest of the Spirit. No? Earnest of the Spirit. So, ginhatag ina siya bilang mga utod nga kita iya sa Dios, manugpamubli sa Dios, kag ina nga Espiritu amo ang nagakunik sa aton dito sa Dios, kag sa iya anak na si Jesus Christ, kay may ara kita Spirit of God, mga kauturan. Amen. Okay? So, butsilingon, the sealing of the Spirit guarantees eternal security. No works, no ritual, no sacraments ang imo himuon. Only believing. Okay? Wala na kasang ritual. That's why natagap gahangyo, Brad. Pata sa kanta sa Pentecostal, Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I need you. Ara na kanta sa Pentecostal, nagapray na sila, nagahangyo na sila nga ang Holy Spirit mag-abot sa ila. No? Sa aton panahon, subong, hindi na. Kay automatic na. Tatakan ka, tatakan ako.
tatakan kita tanan the moment we believe. Amen. Amo na ang tatlo under mga utod, the Spirit seals. Ano ang number 1 na papel sa panahon karon sa grace? Holy Spirit, i-seal kita. Sealyuhan kita, mga kaaturan dira sa Ginoo. Amen. Okay, liho ko. Diri lang, paubos. Number 2, kung di tani matapos, sa sunod 7 man basi magabian ta. Pero kung part 2 sa kutob lang sa makaya. Okay. Number 2, mga kabiyanan. All right. The second function or role of the Holy Spirit, okay, works in the believer not only to seal, but also to sanctify. Balaanon ka. Amen? I-sanctify ka. Mga kauturan. Ano mo silingon? Our purity. Kaina aton security. Secured ka na. Bangon may Holy Spirit, gintatakan ka, ginsilihan. Karon naman, i-purify ka. Balaanon ka. Kung may Holy Spirit ka, hindi ka pwede magpadayon sa pagpakasala. Kung may Holy Spirit ka, hindi ka pwede nga forever kagyapon kinabuhi sa sala. Hindi na pwede, hindi sila magbuyon, hindi sila pwede duha nga magtinir. Holy Spirit kag sala, hindi pwede. I-purify kita, mga kauturan. Isa sa work sa Holy Spirit, i-purify ang aton nga conduct. Our purity in conduct. 1 Corinthians 6:11. Okay? Tanan nga mga nanay. Bot silingon, may bata ka may bata ka na. Pastor, buntis pa man. Pwede na, kay manginanay ka naman. Hangyo Hangyo. Pwede na. Kung buntis ka, pwede na. 1 Corinthians 6:11. Ano ang hambal dira? Sige, magbukas na sa Bible kay Bible study ni. 6:11. Okay, ready? Read. That ye are washed, that ye are sanctified, that ye are justified, that ye make the Lord Jesus, and by His Spirit of our God. All right. So ang continuation ini, mga utod, ara sa verse number 9, hambal ni Paul, hindi makapanubli. Sino itong hindi makapanubli sa gingharian sa Dios? Now, hindi di siya gospel of the kingdom, ha? Ang kingdom din, mga utod, nag-refer ni sa dominion sa Ginoo. Kabilugan, gingharian sa Dios, langit kag lupa. Amo ni ang kingdom diri, nagyambal sa verse number 9. Kag hindi sila makasulod sa gingharian sa Dios, sa langit, sino ni nga mga tao? Know ye not, verse number 8. Know ye not, verse 9. Know ye not that the unrighteous, hindi matarong, but silingon unbeliever, shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Di ka mo magpainto, di ka mo magpaidoy. Neither, sino, number 1, fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, mga bakla, mga babayinon, abusers of themselves, with mankind, nag-aabuso sila kaugalingon. Ano pa, verse 10, nor thieves, mga kawatan, mga dalok, ubitos, mga palahubog, sunod, mga revilers, nagapakalain, extortioners, nagapangutong, shall inherit the kingdom of God. Amo ni ang mga tao, gihambal ni Paul nga hindi makapanubli, makasulod sa gingharian sa Dios. Hambal dayon ni Paul, verse 11, nga sa diin, kamo, santo, amo kamo sini. Amen? Mga drunkard kamo, mga kawatan kamo, mga fornicators kamo, ang iba sa inyo, amo sini santo. Siling ni Paul, verse 11, nakakonekta?
which are some of you, and such were some of you. Nag-refer sa ilang nagligad, ila kahapon, bago sila naluwas. Sini Paul, santo, sa way pa kamo naluwas, amo kamo sini. Mga palahubog, mga kawatan, mga drunkards, extortioner. Pero karon, amen. Ara ang transition, but now, hambal ni Paul, verse number 11, amo nang nami, but some of you, but ye are. But subong, sila ni Paul, nahugasan na kamo, ye are was, subong, ginbalaan na kamo, subong, pakamattarong na kamo, but ye are was, ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of God. Wow! Pagka nami, so isa gali mga utod nga trabaho sa Holy Spirit, di ka lang tatakan, hindi ka lang silyuhan, kundi balaanon ka. I-sanctify ka. You are washed, we are sanctified, and you are justified by the Spirit of God. Taklaro sila mga utod. Kaya kung ikaw, Kristohanon, pero kinabuhi mo, ang kahapon kang subong, pareho lang, maybe wala kay Holy Spirit. Ngawa na bago imong kinabuhi. Ngaway nang inbalaan imong kinabuhi. Way ko naghambal, na hindi ka kasala. Kay makasala pamanta, pero iba itong nagpakasala, kaysa nakasala. Way ka kahadlok maghimo sala, way ka kahadlok magbinutig, way ka kahadlok magpangawat, way ka kahadlok magkupit, ay delikado na. Basig, way ka Holy Spirit. Amo na pamangkota ka o galingon mo, may aragid bala ako Holy Spirit? Nagkakahadlok ba ako sa sala? May guilt ba ako sa sala? Amen. Kaya klaro ang balaan, ang paulong sa Dios, i-purify kita. I-purify aton kandak, amo ng Holy Spirit. Sadlungon ta, sabdungon ta sa Holy Spirit, mga utod. No? Amo ng hambal ni Paul, diri sa verse number 11. Verse number 11. Mga utod. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 and 4. Another verse. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter number 4. Tingnan niyo po. Verse number 3. Verse number 3 po. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from what? Fornication. Lumayo sa fornication. Okay? Any sexual activity outside marriage. That ye should abstain from fornication. Verse 4. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and next, honor. Kapila gi-mention ang word sanctification. Dua ka bisis. Verse 3 kag 4. Verse 3 and 4. Ginbalaan na kamo, kabalo kamo paagyo, paano nyo gamiton ang inyong lawas, inyong kaugalingon as vessel unto honor. Hambal ni Paul. Kaya, hambal niya diri, magpalayo kamo sang fornication, mag-abstain kamo sa fornication. Gihambalan niya ang mga Kristohanon sa Thessalonians. Agod nga, ano sila mga utod? Maka-please sila sa Ginoo. Kaya sa verse 1, ought to walk, siling niya, that ye have received us, ye ought to walk and please God, and ye would abound more and more. So kung luyag nyo siya, silang ni Paul, kung luyag nyo i-please si God, then abstain. If you want to please God, then use your sanctification. Kaya gisanctify na kamo. Use your life, okay, as vessel, sanctification, and honor. Amen? Honor. So, gisanctify na kita mga kaabyanan. So, therefore, ang aton lawas, gamiton for, okay, God's will, mga abyan. Ano ba silingon? Okay, a cleansed standing.
a cleansed standing. Okay? Ginano na kita. Ang atong standing sa Ginoo, positionally, ginbalaan kita. Gintinluan kita. Galatians 5:16. Atras gumay. Galatians 5:16. 5:16. Ano hambal dira? 5:16. This I see then. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ano na siya? Capital S, Holy Spirit. So ginsugo kita, pagi sa hambal ni Paul, walk in the Spirit. Amen? Magalakat kita dira sa Espiritu. Kaya kung maglakat ta sa Espiritu, hindi ta masunod ang aton nga flesh. Hindi naton ma-fulfill ang unudnon nga mga butang. Kalibutanon nga mga kaibog, kalibutanon nga mga unudnon nga mga tentasyon, mga utod. So dapat always kita magalakat sa Espiritu. Okay? Mag-walk in the Spirit. 1 Corinthians 6:11. Chapter number 6, verse 11. 1 Corinthians chapter number 6, verse 11. Chapter number 6. Oh. Kaina. Amo ning hambal. Sanctified. Ano? Spirit. Sanctified by the Spirit. Gi-sanctify na kita. Okay? Sa balaan nga Espiritu, mga utod. Okay? So cleanse, gilimpyuhan ta. Sabi ni Paul, nasa diin kamo, amo sina, sadto. Pero karon, gihugasan na kamo. Pero subong, ginpakabalaan na kamo. But subong, gi-justify na kamo. So kabay makita sa ato nga nabalaan na kita. Amen? Na-sanctify na kita. Makita sa atong kinabuhi nga nahugasan na kita. Mga kautulan. Okay? Next. Okay? Letter B. Alright, not only a cleansed standing, nalimpyo na atong standing at tubangan sa Dios, positionally, we are saint. Positionally, we are justified, cleansed, and sanctified in the sight of God. Positionally ha, meaning imong standing as atubangan sa Dios. Pero sa kalibutan, makasala ta. Pero atubangan sa Dios, sanctified na tayo. Amen? Ikaduha, a crucified self. Ang tao nga may ara Holy Spirit, gisanctify, crucified self, ang iyang self na crucify na. But silingon, hindi na siya ang may control. Anong hambal ni Apostle Paul gyapon dira sa Galatians 5:16. Galatians chapter 5 verse 16. Chapter 5 verse number 16. Chapter 5 verse 16. Gibasa naton kaina. Siling niya, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17, for the flesh lusteth against the Spirit. Ang unod, nagipag-away sa Espiritu. And the Spirit against flesh. And these are contrary the one to the other. Sumpakanay sila, sumpakiay sila. So that he cannot do the things that he would. Amo nang luyag mo, gusto mo himoon, hindi mo mahimo. But, sila niya verse 18, but if he be led, kung kamo nagiyahan sa balaan nga Espiritu, ye are not under the law. Amen? Kag, sumpo niya mga kabiyanan. Dira, anong hambal niya ni Paul? Mga utod. Okay? Anong hambal niya? 2:20.
chapter 2, verse 20, atras na gamay. Galatians 2:20. Chapter 2, verse 20, basahon ta, ready, go. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I am crucified. Ang balipol. Ang tao nga nalansang na, di na niya magamit iya kamot. Di niya na magamit iya tiil, di na siya kalakat. Naara na siya dito. Amo nang picture sa tao nga yara na kay Kristo, ang aton unod nun, kalibutanon nga desire na lansang na. Upo dito sa cross, hindi na aton kaugalingon. That's why hambal ni Paul, it is not I, but Christ. Hindi na ako ang nabuhi, but si Kristo liveth in me, and the life, ini nga kabuhi, which I now live in the flesh, ini nga kabuhi, nga nagakinabuhi sa unod. I live by the faith of the Son of God. Nagakinabuhi nako dira sa pagtuo sa anak sa Dios, who loved me and gave Himself for me. Amen? So ang Kristohanon gali, why na siya gakabuhi para mo serve sa iya kaugalingon, para mo serve sa sala, kundili para sa Ginoo. Hindi na kita sin-empowered, but spirit-empowered. Amen? Amo na siya, mga utod. That's why ang tuod ng Kristohanon, bisan ka isahanon ka, may kakulba ka, may kahadlo ka, may katahap ka magpakasala. Kay may balaan ang Espiritu sa aton, nga nagakonbiktar sa aton, nagahutik sa aton, kadaghatang sanggel sa aton kinabuhi. Amen. Oh, I am crucified. Pamangkot na crucify na bala kita kay Kristo. Amen. Wala na bala, hindi na bala kita mga marites. Aton dila na crucify na ihan. Amen. Hindi na kita sige pamangkot. Na ano si ano? Na ano to? Ano to? Oh? Hindi na kita sige pamangkot, mga kutsok-kutsok, mga kabiyanan. Oh, dapat curious kita sa para sa Ginoo. Amen. Oh? So, spirit empowered, not law empowered, not flesh empowered, mga utod, but we are empowered by the Spirit of God. I am crucified. Okay? So, busilingon, akon kamot para ni sa Ginoo. Akon tiil para lang ni sa Ginoo. Akon kinabuhi para sa Ginoo. Exclusive para sa Ginoo. Amen. So, kita, gisanctify. Okay? Number 1, gisilihan kita. Amo ng work sa Holy Spirit sa aton panahon subong. Ikaduha, gisanctify kita. Ikatatlo, mga utod. Okay? Aton nga conduct gin sanctify na. Third, ayun. The Spirit, okay, strengthens. The Spirit, not only utod, nga ginsil kita, gisanctify kita, ikatatlo, gintagaan kita kusog. Amen. Our power in weakness. Power in weakness. Kay weak man kita, maluya kita, may mga weaknesses kita. Bot silingon, pag weaknesses, dirata minsan mapirdi sa yawa. Dirata mga utod, ma-failure. Amo naton nga, soft spot naton. That's why gusto sa Dios nga sa aton soft spot, ma-strengthen kita. Ano ang imong weakness? Ano weakness mo? Amen? Kadang di ka matintal ba? Butsilingon, example, mga utod, dali ka maakig ba?
Impito ka, impatient ka, weakness. Amo na weakness nimo, negative side ba? So gusto ni Lord nga ang atong weakness ma-develop nato. Oh, mabatuan nato. Oh. Amo na siya. So strengthen ta ni Lord, pangayoon nato ang kusog ni Lord. Nga ang atong weakness kung atakihon ta ni Satan, paano nato i-overcome? Kaya di mo na kaya. I-weakness mo pagkakita mo ay ka, inugbayad ko mo si Kutiko, third floor sa Kisisi, pero nami ito nagyan ko ba? Ano ayan, ibayad ko ni, o. Weakness. Hello, migo pa ta? So dapat aton i-overcome, nga tagaan ta wisdom sa Ginoo. Ano ang priority, ano ang less priority? Oh, amo na siya. Okay? So kailangan nato na i-strengthen ta ni Lord, pangayoon ta ang kusog. Halin kay Lord. Kay biskan save na ta, may Holy Spirit na ta, nasilihan na ta, may weakness gihapon ta. Amo na sining ni Paul sa Roma, ang gusto ko himo o di ko mahimo. Pero ang hindi ang luyag ko himo o di ko mahimo, pero ang hindi ko gusto nga himuon, amo to gakahimo ko. Sining niya, hindi ako ang naghimo kundi ang sala nga yara sa akon. It is not I but sin dwelleth in me. Ambal ni Apostle Paul. May struggle man si Apostle Paul. That's why, kailangan taang bulig sa Holy Spirit para makaya nato to siya himuon. Ang gusto nato himuon nga makapalipay sa Dios. Hello, ara pa ta? Ephesians 3:16. Ephesians 3:16. Ladies, kindly read verse 16. Ephesians 3:16. Ready, go. Amen? Anong hambal ni Paul? That he would grant you nga tani tagaan kamo. Tagaan kamo kusog. According to the riches of His grace, of His glory, according sa riches of the glory, to be strengthened. Notice that word, that phrase, underline that phrase, to be strengthened with might. Tagaan kamo, pag-unon kamo, tagaan kamo kabakod, paagi sa iyang kusog, by His Spirit in the inner man. Wow. Sino ng inner man? Amo nang atong spirit, atong dito sa sulod nato. Oh, kailangan i-strengthen atong inner man. Now, kaya amo tong inner man ga-communicate between God kag sa kalibutan. That's why sila ni Paul, tagaan tani kamo kusog, kabakod, agud ma-overcome ninyo. Kung ano man nga bagay nagaabot sa inyo. Kailangan nato sang strength. Amo na ang tao, pag wala strength, di ba? Emotional, mental. May balita, Brad. Pari sa Liloan, naghikog. Lately lang, this week lang, pari naghikog. Nagbigti. Oh, damo na siya. Kaya talagsa lang na mo. Common, nagabigti, mga ordinaryo, pero kanang pari, kanang pastor daw, masiling taga, lapit sa Diyos. Gahatag sila pulong sa Diyos, gahatag encouragement. How come naghikog? How come nagbigti? Di ba daw, irony ba? Daw sila gahatag encouragement, tapos silang naghikog. But silingon ba nga nahuyang? Oh. That's why, amo na kailangan na to i-strengthen ang atong inner man. Siling ni Paul. Ang sa sulod na to. Pasanyugon na to. Strengthen the inner man. Mga kabiyanan. Romans 8:26. Romans 8:26. Romans chapter 8, verse number 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for,
as he ought. But the Spirit itself maketh what? Intercession for us with groanings which cannot be uttered. Oh. So, amo nang nagapay-strengthen sa ato, gali. Ang Spirit of God, naga-intercede siya para sa aton. Paano? Paano ta ma-strengthen? Paano ma-strengthen mga utod? A, supported letter A supported prayer life. Amen? Isa galing nga magpa-strengthen sa ato kung kita mapangamuyoon, mainampuon, nagadangop sa Ginoo. Kaya ang Holy Spirit naga-intercede sa aton, naga-intercede, nagapatunga, nagabulig sa aton nga mapalapit ta sa Dios. Amo nang hambal ni Paul diri, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. Nagaayuda, nagaalalay sa aton mga balatian, aton mga kalisod, aton mga struggle. Siling niya dra, nagakiter sa ato, naga-assist sa ato ang Holy Spirit. For we know not what we should pray for, kay way ta kabalo, di nato balaan ano ang mga bagay nga dapat naton ipangamuyo, ipalapit sa Dios. Pero paagi sa bulig sa Holy Spirit, siya ang naga-answer sa ato. Siya nag-aalalay sa ato kung ano dapat aton ihangyo sa Amay, sa Dios. For us he ought, but the Spirit itself maketh intercession for us. Ang word, ang balaan ng Espiritu naga-intercede para sa aton with groanings paghangyo, which cannot be uttered, mga utod. Imagine mo. So dako kayo mabulig, mga utod, dako kayo bulig ang Holy Spirit. Amen? Dako bulig, mga kabiyanan. Kag ma-strengthen kita, pinaagi sa pag-ampo. Kaya hindi naton i-neglect ang prayer. Kaya dako mabulig ang prayer, dako makontribute ang prayer. Kristohanon, mga utod, walay Kristohanon nga pag-on kung walay pag-ampo. Oh, i-disregard mo ang pag-ampo. Bisan ano ka nakadugay nga Kristohanon, biskan may ara ka pa ministry diri, kung i-neglect mo ang prayer, one of these days pwede ka madula. One of these days pwede ka magluya. One of these days pwede ka ma-discourage. Kaya ang prangamuyo bad amo ang magpalapit sa ato sa Ginoo. No? Hangyo ta always sa Ginoo, luhod ta, Lord, buligi ko. Ginoo, alalay ko, Ginoo, pag-una ako. Kay mahuyang ko, Lord, di ko gusto madula sa imo. Amo na always ato hangyo sa Ginoo. Kay ang yawa gapadala problema para luyahon ka. Ang yawa gapadala sa mga butang i-discourage ka. So ang aton shield, ang aton pangtaming, aton nga pangalalay, amo ang prayer. Amo ang mag-shield sa ato nga masisita may mga fiery darkness. Fiery dart siya. Mga pana siya bad. Itargiton kita niya permi. Pero aton masagang pinaagi sa prayer. Discourage ka karon, iluhod sa prayer. Luya ka sumong, iluhod sa prayer. Ihibi sa Ginoo. Kay siya ang sabat, mga abyan. And proven and tested, mga tao nga nagpray sa Ginoo, nagkaroon sa revival. Apostle Paul na-revive. Mga Old Testament saints, na-revive sila through prayer. Kaya, hangyo ta sa Ginoo. Luhod ta. Take time to pray. Ayaw pagdali. Walay sikrito. Sa revival, prayer. I-trace back mo ang kinabuhi mo karon. Kumusta ang prayer life mo? Nga luya ka, nga discourage ka, maybe namugnaw ka, nang lamig ka, maybe lack of prayer ka. Amen? Maybe lack of prayer ka na, brad. Kulang ka na sa pag-ampo. Kulang ka na sa pagpalapit sa Ginoo. Kulang ka na communion sa Ginoo. Kulang ka na quality time. Na busy ka na. Imong una-una, permi, buwas amo ni ubrahon ko, buwas mga buhi ko, buwas amo ni. Nalipat kita nga ang Ginoo ang solusyon. Nalipat kita nga unahon nato ang Ginoo pagpalapit. Kag walay tao ba nga mag-fail nga magpalapit sa Ginoo? Walay tao nga balibaran sa Dios kung magpalapit ta sa iya.
Nahum 1:7. Anong sabi ng Nahum 1:7? God is a stronghold in the day of trouble. Sige, basahon ta kadali. Nag-pop up lang sa akon nga huna-huna. Verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that what? That trust in Him. Nami ni nga life verse? God is good, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Amen? So kung may trouble ka, ano trouble mo karon? Naka-encounter ka trouble? Mga utod, ipalapit sa Diyos. Amen? Letter B. A supported prayer life. Letter B, mga utod. A supplied power. A supplied power. Di nyo siguro mabasa na. Pamatian nyo na lang. A supplied power. Not only it is a supported prayer life, but also a supplied power. Sino makamemorize? Philippians 4:13. Philippians 4:13. Makot ba ninyo? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Don't you know, amo ng life verse ni Stephen Curry? Sa sapatos niya, before Under Armour, butangan gina niya. Philippians 4:13. Amo nang iya nga life verse. Evander Holyfield, isa ka boxer nga Christian. Sa iya nga short, sa boxing short niya, butangan niya, Philippians 4:13. And no wonder na ugot-ugot siya si Mike Tyson kay digig kadaog kagto na lang iya taliga. Tapos boxing gyapon bisan gatulo na. Giwarningan si Tyson. Nagtulo na gikagat niya ang ni Holyfield kay di man niya matumba-tumba. Kay grabe na si Tyson, gabay lang pero busok-busok. Tapos amo na ang iban 2 rounds, 1 round, 3 rounds lang. Pero nag-abot na lang lapit na 12. Hindi gyapon mapatumba ni Tyson si Holyfield. Kay taas, dako man, kagto niya talinga. Uy, pa siya na kontento, hakos siya, kagto naman yung isa. 2 ka talinga. Ti, naban si Tyson. Kaya nga aman, ang sikreto ni Holyfield, Philippians 4:13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen? Kaya, way nagtinikal si Paul, way naghinambog si Paul. I can do all things. Kaya ko ang tanan, himuon. Pero may sugpon, through Christ. Through Christ, which strengtheneth me. Amen? Kaya, hindi ka magpaluya, dra. Ano man problema mo, kaya mo na. Kaya may Ginoo ka. Amen? May Diyos ka nagabulig. May Diyos ka nagaalalay sa imo. Palapit ka sa iya, ngayo ka kusog sa Ginoo. Kaya siya magbulig sa imo. Amen? Kaya, mga utod, amo nang hambal ni Paul. Kaya kung Paul lang, di niya kaya, mga kabiyanan. So, silingon, okay? The Spirit strengthens from within. Sa sulod, ang iya nga ginapagbuod, mga utod, gina-strengthen. Not by signs and wonders or outward demonstration. Okay? So wala outward. Nakakita ko, pastor, nakakita ko, nakadamgo ko. Amo na, may sign ko, pastor, nakita. Hindi na siya applicable, subong. Hindi mata ang gina-strengthen karon sa Holy Spirit sa aton panahon. Ang kusog, ang sa sulod, ang inner, aton relasyon, sanctification, ang aton faith, amo na ang gina-work sa Holy Spirit. Hindi to itong signs and wonders. Hindi na to siya. Kaya nagligad na to. Before the cross to siya, mga utod. Amen? So, salamat na may ara kita enough supply na kusog halin sa Ginoo. Amen. So, kay Lord kita, di mo mahambal sa ibang nga tao, imo problema, hindi mo ma-share sa ibang nga tao, pero pwede mo i-share sa Ginoo. Kag pwede ka, libre ka maghibi. Amen? Kaya ang Ginoo bad mamati sa imo. So kulang atong time, gusto ko patani nga pero 7 ka bilog, may 4 pa. Amen? So ipadayon tani sa sunod. Okay? And I hope nga sa 3 utod may na-learn kita.
Salamat ang Holy Spirit. Dako siya, Brad, kahimuan. Dako siya sang function sa aton panahon subong. Number 1, nagasil siya. Amen? Ikaduha, gisanctify kita. Ikatatlo, mga utod, gi-strengthen kita. No? Ginapapag-on kita. Gitagaan kita kusog. Pinaagi sa Holy Spirit. So praise God, ng Holy Spirit active, hindi lang sa aton kaluwasan, even after kita maluwas, active gyapon ang Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Magtindog ta? Tindog kita, yung sa mata. Lord, salamat sini nga gabi o kapunon, salamat si mong pulong, salamat nga may Holy Spirit kami. Na Lord, amo gali ang nag-seal sa amon, nagtatak, nagsilyo, nagpat-in sa amo, Lord. Kag salamat nga ang Holy Spirit natun gasil sa amo, nagasanctify man sa amon, nagbalaan sa amon. Kag labaw sa tanan, salamat ang Holy Spirit, amo man ang nagapapag-on sa amon. Na sa tion, Lord, trouble kami, sa tion, libog kami, sa tion, Lord, naluya kami. Salamat, ma-revive kami, makagain kami sang strength, Ginoo, ma-refresh kami, kung kami magpalapit sa Holy Spirit, pinaagi sa pagpangamuyo, pinaagi sa prayer, Lord, because ang prayer, amo ang maghatag sa amon sang revival, sang amon nga espiritu. So help us, Lord, every time trouble kami. Help us, Lord, every time may trials kami, may mga kabudlayan kami. Hindi kami magtalikod, hindi kami magbiya sa imo. Sa halip, magpalapit kami sa Holy Spirit because ang Holy Spirit amo ang maghatag kusog sa amon. Pag una kami tanan, yung people, nanay, tatay, tanan Ginoo. Kabalo kami sisitan, wala sa iban handom, kundi paluyahon kami. Way sa iban handom, gubaon kami. But salamat, arang Holy Spirit nga nagabulig sa amon. Arang Holy Spirit nagapabakod sa amon. Kaya Lord, pabakuda kami tanan. Nga hasta sa imo pagbalik, masapuan mo kami, malipayon, mainito, nagapangalagad, kag nagapagamit dira sa imo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless. Okay.